scammer si Apollo Quiboloy. As chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. Hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process si Apollo Quiboloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders, kung naalala po natin ang Pajero Bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom. Dito, like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Quiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ng ating legal process. Kaya nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Quiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Comsec, I heard acknowledge a representative, an attorney, but can you please state for the record the status of the subpoena served on Apollo Quiboloy? Madam Chair, the committee sent a subpoena to Pastor Quiboloy, and he replied with this the motion, most respectful and urgent request to set aside, recall the subpoena issued to Pastor Apollo Quiboloy. It was given to me by the representative, Attorney Balayan. Thank you, Comsec. So, friends, nagpadala nga po sa aking tanggapan ng sulat galing sa abogado ni Mr. Quiboloy stating, and I quote a short portion, compelling Pastor Quiboloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. So, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. I so move. So,
Ngayon po, there is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po ang members of the committee majority? Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali, 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Opo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Naging malinaw sa pagdinig natin ngayong araw, scammer si Apollo Kibuloy. Ginagamit ang taus-pusong pananampalataya ng mga tagasunod niya para makalikom ng milyong-milyong pera. Pati mga OFW nawawala ng bahay, makapagbigay lang sa kanya. Imbes na sa mga bata, sa mga mahihirap, sa mga vulnerable, sa mga disaster victim survivors na pupunta ang mga pangsosolicit nila, mukhang puro sa luho niya na pupunta sa private jet at jet fuel, sa mansyon at marami pang iba. Sa Amerika, na-indict din si Kibuloy on bulk cash smuggling. Liban pa sa mga kaso ng sex trafficking, fraud. Kaya importante yung narinig natin yung paggamit ng mga peking account. So sa Amerika, fraud and coercion. At ngayong araw napag-alaman natin, mukhang nakaabot pa sa Singapore at sa Canada. So in the next hearing, we will invite the Anti-Money Laundering Council to further elucidate us on this matter at gayon din ang Department of Migrant Workers muli. So muli, maraming salamat